So, ayan mga kalapatids, welcome back dito sa aking channel, ang KR Vlog. So, for today's video, bago ko palang umpisahan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, then hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. So, ayan, ngayon nga is Sunday, medyo maganda na yung panahon natin, medyo umaaraw na. The past few days kasi nag-uulan. So I think nasa 5 days yata o 6 days na umuulan na. So ngayon medyo umaraw. Kaninang umaga nga binalak ko sanang mag-toss, kaso nung sumikat yung araw is bandang 9:30 na ata o 10 na ng umaga, kaya medyo tinamad na rin ako, kaya hindi na ako nakapag-toss. Actually yung mga warriors ko na to na pang winter nga, kahit isang beses hindi ko pa na-toss yung mga to. Kaya siguro by next week, pagka maganda na yung panahon, magto-toss tayo kahit sa malapit lang, kasi never ko pang na-toss yung mga warriors nga natin na to na pang winter. So andyan sila, nakakawala ayan sa bubong. So yun, balik tayo sa topic mga kalapatid. So for today's video nga, ito simpleng tips lang para sa inyo. Sabi ko nga kanina is ilang araw nang umuulan. So ngayon medyo umaaraw na. Then alam naman natin pagka nagulan, mga ilang araw lang dumadami yung mga lamok. So yung lamok kasi mga kalapatids is isang problema din natin yan sa mga ibon. Yung lamok kasi pwedeng maging carrier yan, o sila yung maging source ng bulutong para sa mga ibon natin. So ito yung bibigay kong tips sa inyo is prevention, para maiwasan natin yung lamok dito sa loft natin. So before kasi last year na experience ko yon, nagkaroon ako ng isang ibon na nagkabulutong siya. So buo, paa hanggang ulo, nagkabulutong siya. Then nahawahan niya yung ibang ibon. Pero hiniwalay ko niyon, tapos namatay yung ibon na yon, sadly. Kasi nga, ayun, ang daming bulutong niya sa mukha, then sa paa talagang tinadtad siya ng bulutong. Kaya hindi ko na naiwasan kasi late na nga. So ito, tips lang ibibigay ko sa inyo paano maiwasan yung lamok sa loft natin, kasi nga baka magkabulutong yung mga ibon natin, na which is di maganda para sa ibon. Isang sakit na rin kasi yon para sa ibon, nakakahina or hindi maganda sa ibon na magkaroon ng bulutong. So ito, bibigyan ko lang kayo ng tips kasi nga nag-uulan. Ilang araw lang yan, sigurado madami yung mga lamok, kasi yung mga kanal na tinitirhan ng mga lamok or ano pa man, kasi nagkatubig, na umulan nga. So nakakapag-multiply na yung mga lamok niyan. So ito isang prevention. Sabi ko nga before dun sa video ko, sa tips ko sa pagkukondisyon, prevention is better than curing. So ito, magpe-prevent na tayo ng lamok para hindi na sila madapuan. So uunahan na natin yung lamok. So papakita ko sa inyo ano yung gamit ko. So ito lang, simple lang mga kalapatids. Sibuyas lang katapat ng mga lamok. Ito lang ang magagamit, or ito pinakasimpleng paraan para maano natin yung lamok sa loft natin. So paano gagawin natin? Madali lang naman to, simple lang naman, papakita ko sa inyo. So nag-prepare na ako dito ng mga gagamitin na materyales, or magagamitin natin sa simple lang naman. Ito lang, sibuyas tsaka alambre lang. Papakita ko sa inyo kung paano. So ito, kulang na lang bawang, toyo tsaka suka. Gigisa na natin yung mga ibon natin. Hindi, joke lang. So ito, papakita ko sa inyo, nandito na, naka-prepare na nga. Ayan, dito na lang.
So ayan mga kalapatid, ito sabi ko nga sibuyas. Tanggalin lang natin yung dulo para medyo ano. Mas maganda pala kung gagamit kayo ng sibuyas, ganito rin, yung pula. Dapat ganito kasi mas matapang to kaysa dun sa puti, yung amoy niya. Ano lang pala kalapatids, hindi ito papatay ng lamok ha. Lilinawin ko lang, bali itataboy lang niya yung lamok kasi yung sibuyas ayaw ng, yung amoy ng sibuyas ayaw ng lamok. So matataboy lang natin sila pero hindi mapapatay. So yan, bibiyakin lang natin yan sa gitna. Yan. Mas mainam, huwag niya ng balatan para may cover yung pinakasibuyas. So yan mga kalapatids, bibiyakin nyo lang sa dalawa. Then alambre, ito nag-prepare na ako ng alambre din. Tusok nyo lang siya. Yan. Then ibaluktot nyo yung alambre para hindi siya mahugot. Yan. So yan mga kalapatids, 4. So saan natin lalagay ito? Siyempre ilalagay natin ito ngayon dyan sa lock, dyan sa ilalim. Mas mainam dito, isasabit lang natin sila sa ilalim ng lock para dyan nila matataboy na natin yung mga lamok. So ganyan lang kasimple. Dahil nga ito sinishare ko sa inyo, then napanood ko lang din to, hindi na ambaga, napanood ko lang sa segment lang din ng Alagang Magaling na sibuyas lang din ang katapat ng lamok. So ayan. So ayun mga kalapatids, ganun lang kasimple. Sibuyas lang ang katapat ng mga lamok. So yan, isang prevention yan para sa lamok. Maganda na unahan na natin. So yun mga kalapatids, yun lang muna for today's video. And siguro bukas gagawa ako ng video regarding naman sa ano, yung itlog ng ano natin, yung first clutch na binbreed nga natin for summer. So yun, sisilipin natin yung itlog nung first clutch natin na ibinbreed niya for summer. So isa pa lang yung clutch na binibreed natin for summer kasi nga hindi ko pa kinuha yung mga breeder natin dun sa Specialized Pigeon Genetics. Pero siguro before this month, the end of this month, kukunin na natin yung mga breeder, then magsiset na rin tayo for summer next year. So 2020, nakabili na rin ako ng singseng pang young bird. 8 yung binili ko na banded ng summer, so 2020. So yun, sisilipin natin siya, papakita ko sa inyo kung paano silipin kasi hintayin nyo na lang yung video mga kalapatid, siguro bukas or Tuesday or Wednesday, nandyan, basta next week. Sisilipin natin yung similya, kung may similya ba yung itlog. Then ito, may konting nagpapa-shoutout lang, shoutout natin. Ito kay Godlike Kraken, shoutout sa iyo sir. Then kay Garahe PH TV, shoutout din sa iyo sir. Kay Christopher Pampanga from Calbayog City, yan, Calbayog. Sir, pag nag-release kami ng Calbayog, bantayan mo yung ibon namin. De, joke lang. Then kay Alan Barcon, Racing Pigeon Vlogs, shoutout sa iyo sir. Yon, then ito,
Shoutout po kay Prince Ryle Furiel. Kasi nag-comment siya nung before yung video ko nung nakaraan. Sabi niya, please help this guy to reach 1K subscribers. Thanks. So yan. I deeply appreciate, sir. Maraming salamat sa iyo sa pagsuporta dito sa aking channel. So yun lang, yung nagpapa-shoutout kasi konti pa lang naman. Then as of yesterday, nakapag-reach na nga tayo ng 600 subscribers and still counting sana. So yun lang muna for today's video mga kalapatids. Kung may mga comments kayo, mag-iwan kayo ng comment dito sa video na to kung ano man. O mag-share din kayo ng experience nyo sa mga bulutong. So yun lang mga kalapatids, good luck sa atin lahat and happy flying.